Cabin Mate 3 Cut. Nakatulala pa rin ako kasi di nagsasink in sa akin lahat. Paano nangyari yun? Bakit ganun? Ang daming tanong sa utak ko. Pinuntahan ko si Kuya Edwin sa baba. Nakita ko na nandun pa rin siya. Okay na, inakyat ko na yung trolley. Kinuha ko lang tong kulang natin. Uy, bakit haggard ka? Tanong ni Kuya Edwin habang tumatawa. Partida wala pang ginagawa yan, haggard na. Baka na-haggard yan kakahanap ng pagkain. Pabirong sabi ng stockman. Tinawag na ako ni Kuya Edwin para umakyat sa taas. O tara na, para matapos na tayo. Last na to, tapos out na. Sabi niya habang inaantay namin ang elevator bumaba. Lalabas ba tayo, kuya? Tanong ko sa kanya habang saktong nagbukas ang elevator. Pagpasok namin, nag-stop ang elevator sa 1. Pagbukas ng elevator, laging gulat ko nang makita si culinary admin. Siya lang mag-isa at may hawak na papel habang papasok sa elevator. Tumabi siya sa akin habang si Kuya Edwin naman nakasandal sa gilid malapit sa pindutan. Naisip ko na lang, fuck, kasi sobrang awkward. Sobrang tahimik. Maya-maya pa, nagsalita si Kuya Edwin. Lalabas tayo mamaya. Lumingon kaming dalawa ni culinary admin sa kanya. Tapos, biglang tumingin sa akin si Kuya Edwin. Daan muna tayo sa taas tapos kain muna tayo ng lunch. Saktong bumukas ang elevator. Same floor lang kaming tatlo. Nagmamadaling lumabas si culinary admin. Siniko ko si Kuya Edwin. Hala siya, yari ka dun. Habang tumatawa. Sinagot ko lang naman tanong mo kanina. Magtawagan na lang tayo ni Kel mamaya pagkatapos natin mag-lunch. Agad na sagot ni Kuya Edwin. Fast forward. Pinuntahan ko na rin si Faith kasi sama-sama kaming lalabas. Noong nagbibihis na kami, nakwento ko sa kanya yung nangyari pati nung gabi. Gulat na gulat siya. Sabi niya, bili daw ako ng kulay pulang lubid na manipis, ilagay ko daw sa kamay ko. Fast forward pa. Noong nasa labas na kami, bumili ako ng kulay pula na lubid, yung armlet, pangtaboy daw yun sa nega vibes at spirit. Bumili na ako 2 in case na mawala. Fast forward ulit. 9 p.m. Kakain na kami ng dinner. Kami ni Kuya Don ang naunang bumaba. Nakwento ko sa kanya lahat ng nangyari. Nako, sigurado ko ba na si Giselle yun? Kasi alam mo, ang tao, pag namatay, wala na dito sa mundo. Mga demonyo yung nagbabalat kayo para linlangin ang mga tao. Saka alam mo, malakas silang humigop ng enerhiya. Kaya siguro na low ba agad CP mo? Di mo ba napapansin sa mga horror movies kapag nandyan ang multo, nagpapatay sindi yung mga ilaw? Kasi malakas enerhiya nila. Sobrang kinilambutan ako sa sinabi niya na parang ayoko nang umuwi o matulog sa kabina namin. Eh kuya, bakit ako? Tingin mo, di ba dapat magpakita siya sa taong nagpahamak sa kanya? Kung ako multo, tatakutin ko talaga yung nag-backstab sa akin. Tanong ko sa kanya. Alam mo kasi, kung sinong unang nakakita sa kanila o kung alam nilang nakikita mo sila, sa'yo na susunod yun. Minsan, kausapin mo, huwag mong takbuhan. Subukan mo lang. Payo niya sa akin habang ako kinakabahan sa takot. Diyos ko naman, nagpunta lang naman ako sa barko para magtrabaho, hindi para pakitaan. Ito na nga. Bumili ako ng pangontra. Nasistress na rin ako. Pumapayat na nga ako. Nung ipapakita ko sa kanya yung nabili kong pangontra, nagulat ako kasi nawawala yung isa. Nilagay ko kasi sa paa ko at sa kamay ko. Nawawala yung sa paa ko. Kaya sabi ko kay Kuya Don, babalikan ko lang sa I-95 baka nahulog. Fast forward. Hindi ko na talaga makita kahit sa taas hindi na kaya bumalik na lang ako sa crew mess kung saan nag-aantay si Kuya Don. Ano, nakita mo na be? Tanong ni Kuya Don sa akin. Wala kuya, hayaan mo na. Buti na lang talaga 2 binili ko. Sagot ko naman sa kanya. Ano, wala pa sila? Tawagan mo nga si Faith. Nasa kanya yung salmon eh. Agad na utos ni Kuya Don. Nung papunta na ako sa telepono, nakita ko ang kapitbahay naming assistant waiter. How are you? All good? Tanong niya. Guys, Tagalogin ko na lang ha. Okay naman, kamusta work? Agad kong tanong sa kanya. Okay lang din, napagod. O nga pala, ilan kayo sa kabina nyo? Biglang niyang tanong sa akin. 2 lang, bakit? Ay, saka bakit ka nga pala kumatok nung nakaraan? Agad na sagot ko. Sabi naman niya,
Ayun nga, regarding sa tanong ko, naalala mo ba nung pumatok ako sa kabina nyo? Noong nakaraang gabi kasi may naririnig akong umiiyak. Tapos tuwing 6 to 7 p.m., may kumakalabog sa dingding galing sa kabina nyo. Parang may inuuntog. Basta malakas, kala ko nga may nagsisex eh. 6 to 7 p.m.? Wala naman kami pa ganyang oras. Nasa work pa kami niyan. Or nasa crewmates. Hindi naman kami nangangabina pag ganyan. Agad guntagon sa kanya. Ewan ko. Basta ayun ang naririnig ko. Kasi dun banda ang ulo ko eh. Napapadalas na kasi. Kaya kumatok ako sa inyo para masabihan kayo na medyo naiingayan na kami. Ang kaso, nung pagbukas mo ng pinto, andun ata yung isa niyong kasama, nakatingin sa akin eh. Naka-uniform, tas dilat na dilat ang mata habang nakangiti. Yung ngiti niya, paputol-putol. Hello, tingnan mo. Tatayuan balahibo ko. Sabi niya habang pinapakita sa akin ang balahibo niya at ang malalamig niyang kamay habang nagkukwento. Naka-uniform? Ako lang naman mag-isa nun eh. Baka naman yung nakasampay na uniform ang nakita mo. Sagot ko sa kanya. Sabi naman niya, imposible. May uniform bang naglalakad? Habang kinakausap mo kasi ako, naglalakad siya ng mabilis mula sa likod mo papunta sa akin. Eh, ang creepy niya, tsaka weird, kaya sabi ko sa'yo, diba, never mind na lang. Natatandaan ko nga yun, kaya tinanong ko ulit siya kung ano bang uniform na nakita niya. Nagulat ako sa sagot niya. Naka-chef's uniform, tapos hawak-hawak niya yung scarf niya. Naisip ko agad, baka naman si May o si Kuya Edwin yung tinutukoy niya. Pero hindi, kasi mag-isa lang ako nun. Kaya tinanong ko siya kung anong kulay ng scarf. Sabi niya, kulay pula. Ah, si Kuya Edwin yun. Dun kasi kami mag-iinom nung gabi na yun eh, sa kabina. Agad na sagot ko sa kanya. Ha? Imposibleng siya, sagot niya. Agad ko naman sinabi sa kanya, si Kuya Edwin lang naman ang red sa amin. Babae yung red scarf na kasama mo. Agad niyang sagot habang kinikiskis ang kamay sa braso niya. Alam nyo guys, hanggang ngayon habang kinukwento ko to, kinikilabutan pa rin ako. Sinabi ko na lang, kilala ko yun para matapos na yung conversation namin. Dumating na rin kasi sila Faith at Kuya Edwin nagtatawag para kumain. So ang ending, na-stress na naman ako, kakaisip at takot. Gusto ko sanang i-open sa kanila kaso excited sila sa 1 hour backward. Guys, sa barko, kapag tatawid kayo sa isang bansa or continent, may mga pagkakataong mag-iiba ang time zone, nag 1 hour backward or forward ang oras. Pinapaskil naman nila kaya makikita mo agad. Kapag backward, yung 12 a.m., mag-a-adjust ka pabalik so 11 p.m. pa lang. Ganun din sa forward. Madalas pag backward, maraming party. Gusto ko na sanang magpalit ng cabin kaso sabi ni Faith, dapat may valid reason. Tsaka, malapit na yung embarkation day. Mahihirapan daw ako mag-request. Naisip ko nga ng mga oras na yun, baka hindi cabin nang dapat palitan. Dapat siguro magpalit na akong barko. Hindi naman lagi-lagi nagpaparan Madam si Giselle. Minsan weeks pa, abutin. May mga bagay na rin akong nakakasanayan. Minsan, nawawala na lang bigla yung ibang gamit like suklay, tapos makikita ko na lang sa CR. Mga ganyang pangyayari. Fast forward. So, dahil may backward party nga, which is Filipino party, quick info lang guys. Sa barko, may iba't ibang party. May Indian party, Jamaican, Filipino, Chinese, and so on. Sa barko kasi, para kayong housemate, nakakulong kayo ng 8 to 9 months. Kayo nagkikita, magkakasama sa araw-araw, makakalabas ka lang kapag port day, nakakalanghap ka lang ng fresh air kapag lumabas ka sa open deck. Kaya sa barko maraming ganap para sa mga crew like talent show, Zumba, about sa mental health, bingo, mga videoke, mga Bible study, may church day din, etc. May mga game room din, music room, library, para sa mga crew, pati gym, para maiwasan depression at homesick. So kami, pinag-iisipan namin ni Faith kung makikiparty ba kami. Itong si May at Kuya Kel, gustong gusto, kaya nagayak na kami. Bakla, napansin mo ba yung isa kong anklet? Tanong ko kay Faith habang naghahanap ng masusuot. Yung binili natin? Wala naman bakla. Dapat kasi di mo nilagay sa paa mo, sagot ni Faith habang nag-lipstick. Sabi ko naman, di ba nga bawal, lalo na pag USPH, bawal may borloloy sa kamay, di ba? Yung USPH guys, katumba sa Pinas ng Health and Sanitation. Sila yung makikita nyo sa TV na nag-i-inspect ng resto or any food and hospitality related.
Kapag ganun guys, sa barko, matinding paglilinis ginagawa. Yung tipong, yung kalawang, kailangan maging makintab, ganyan. Kasi maghigpit sila, kaya nilang ipasara o ipahinto yung operasyon ng barko kung di papasa standard sila. May point kasi silang binibigay na bawat barko. May question and answer din kapag ikaw na-tsempohan. Kaya be knowledgeable kapag magbabarko kayo. Ay, oo nga. Di bale, may isa ka pa naman. Okay na yan. Huwag ka na mag-isip dyan. Ilang buwan na lang. Uuwi na tayo. Sabi niya habang walang katapusang nagbabrush ng kilay niya. Nakapagpalit na ako ng damit. Nakahiga na ako sa kama niya habang hinihintay siyang matapos. Ano bakla? Di ka aura? Ganyan ka na? Mag-makeup ka nga. Ito try mo, dami kong makeup dito. Agad akong hinila ni Faith. Ang sabi ko naman sa kanya, nakakatamad bakla? Wala namang aurahan. Pinilit ako ni Faith na mag-ayos. Sinayaan ko na lang siya kasi nakakatamad naman mag-ayos kapag stress ka. Pinagpalit din niya ako ng damit. Naka-off-shoulder dress ako na black. Bakla na sa stress ako. Tingnan mo, pumapayat na ako. Malungkot na sagot ko sa kanya. Niyakap ako ni Faith. Bakla, kung ano pa yan, nandito kami lahat. Always pray kay God. Lagi tayong humingi ng gabay sa Kanya. Huwag mong isipin kasi gusto lang yan ma-stress ka. Stress lang ha. Huwag kang madedepress. Magdasal ka lang. Pero ngayon, mag-enjoy ka. Magpapatalo ka ba sa multo-multo na yan? Syempre, hindi. Enjoy mo lang. Lalo na malapit na tayo umuwi. Agad ako nabuhayan sa sinabi ni Faith. Tumawag na sila May. Nasa tapat na daw sila ng elevator nag-aantay. Agad kami lumabas ni Faith. Waka nang yan. Babae ka pala. Pang-aasar ni Kuya doon. Lahat sila inaasar ang aurahan namin ni Faith, maliban kay Kuya Edwin. Ano naisip niyo at umaura kayo ngayon? Tanong ni Kuya Edwin habang nakatingin kay Faith. Sagot ni Faith, wala lang. Pilang namin umaura. Sayang naman makeup kung di magagamit, diba? Bakla. Hindi na sumagot si Kuya Edwin. Habang nag-aantay kami ng elevator, dumating na rin ang grupo ni Culinary Admin. Natatawa ako sa eksenang ito kapag naaalala ko. Ito, di yun na nga. Lahat kami nasa tapat ng elevator. Nung pumasok na kami, nasa gilid kaming grupo. Tapos sila Culinary Admin, nasa kabilang side. Siyempre kasama niya mga pastry, yung mga chismosa. So matik na guys kung ano iniisip nila. Si Kuya Kel, inasar pa rin kami about sa suot namin. Ang nga pala guys, yung siluot ni Culinary Admin, sexy dress na kita yung cleavage. Basta sexy. Tapos ako, off-shoulder, pero walang cleavage. So dito na ako natawa guys. Masyadong revealing. Biglang sabi ni Kuya Edwin. Siyempre, lahat kami nakatingin kay Culinary Admin. Pero di naman obvious ay. Nag-smirk si Culinary Admin yung tipong kinilig. Tapos, basta mga ganong ngiti. Di kasi namin alam kung sino sinasabihan ni Kuya Edwin eh. Ako kasi wala naman ako mare-reveal pa. Tapos sabi niya, mag-jacket ka mamaya masyadong off-shoulder yung damit mo. Sabi ko, di naman masyado kuya. Biglang kumunot yun noon ni Admin. Tapos nung lalabas na sa elevator, nagmamadali si Admin. Sa isip-isip ko, buti nga sa kanya, salbahe kasi siya eh. Fast forward. So ito na, party na nga. Nagpaalam si Kuya Edwin na magsi-CR siya. Pag mag-CR kasi, madadaan ka sa open deck. So kami, nasa loob lang. Tapos mga ilang minutes din, nagpasama si Faith mag-CR, magre-retouch daw siya. So kami, lumabas. Kaso biglang hinila ako ni Faith. Nasa hagdan kasi kami, malapit sa mga lifeboat. So may niya si Faith na teka lang daw at umatras kami. Narinig namin nag-uusap si Kuya Edwin at Culinary. Ang narinig namin is ito. Kuya Edwin, please, tama na. Lahat tayo nagmo-move on na. Wala ka nang sasabihin. Aalis na ako. Sabi ni Admin. Edwin, araw-araw akong umiiyak dahil sa nangyari. Mahirap pang hingin sa'yo yun. Ilang beses ba ako magsusorry? Nangyari na yun. Kuya Edwin. Nangyari? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Di mangyayari yun kundi dahil sa'yo. Si Admin. Kaya nga nagsusorry ako. Edwin. Wag sa akin, sa kanya. Si Admin. Edwin, wag mo siyang gawing replacement ni Giselle. Tapos nun, biglang tumahimik. Tumakbo kami ni Faith pabalik kasi may paakyat eh. Nagpatay mali siya kami ni Faith nung bumalik kami sa party. Since nun, tahimik lang si Kuya Edwin pati si Culinary. Lumalalim na yung gabi. Si Kuya doon,
tumabi sa akin. Kinausap ako regarding sa concern ko. Sabi niya, dati daw sa Pinas, nanggagamot daw sila. May samahan sila sa FB. Kaso natigil na dahil may balik daw sa kanila. Kaya naisipan niya, magbarko na lang. Tinanong ko siya kung paano mawawala mga paramdam. Sabi niya, depende daw. May mga kaluluwa na di matahimik, yung iba naman nagpapanggap lang. May iba na ginagamit ka, yung sanib. Tinanong niya ako kung ano daw bang klase ang nagpapakita at nagpaparamdam sa akin. Ang sabi ko, nung una, okay naman, mabait. Pero ngayon, tumatagal na nanakit na. Sabi niya, under raw yun ng masasamang kaluluwa. Kapag daw may pagkakataon magpakita sa akin ng totoong Giselle, kausapin ko daw kung anong dapat gawin, kung anong tulong hinihingi niya para makatawid na siya. Sa gabitin daw, maglagay ng baso na may tubig at asin malapit sa pinto. Fast forward. Di na namin tinapos ang party. Nagyaya na kasi si Kuya Edwin umuwi. Sumakit daw bigla ulo niya. Si Kuya Kyle, matik na matutulog yan sa amin kapag nakainom. Noon nasa kabina na kami, ginawa ko sinabi ni Kuya doon. Nagdasal din ako noon. Smooth naman lahat. Hanggang sa nakatulog na ako, nanaginip ako. Sa panaginip ko, nagpakita siya. Si Giselle, umiiyak, humihingi ng tulong. Itutuloy.